at kanila sanang naiwalay sila sa kanilang masamang lakad at sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Okay. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Dad, pwede ba mag-opening prayer? Okay, let us pray. Our Father in Heaven, Lord, salamat sa araw nito. Muli kami ay mag-aaral ng iyong salita. Kami ay humihingi sa iyo ng karunungan kapag ito ay sa iyo lamang manggagaling. Lord, salamat sa bawat isa na narito. Ikaw po ang magbigay sa kanila, sa amin ng dapat maihayag sa iyong salita. Lord, salamat. Ito ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Sige po, magsisimula tayo sa verse 16. So, gaya nga po ng sabi dito, kung matatandaan nyo po, no, yung atin pong binasa nung nakaraang linggo ay tungkol po siya sa mga anong tawag doon, mga pastol, no, na hindi po pinangalagaan ang tupa ng Panginoon. So, sa konteksto natin pong binasa, yun po yung mga hari, pari, at mga propeta. So, nabasa po natin doon yung paghatol ng Diyos, at kaya nga po nangyari din yung mangyayari po yung time na sila po ay mapupunta sa Babylonia at sila po ay magiging mga anong tawag dyan? Yung na captive? Anong tawag dyan po? Yung nabihag. And ngayon po, specifically tayo po ay nagbabasa patungkol naman po sa mga propeta. So titingnan po natin kung ano po yung mga paghatol ng Panginoon sa mga propeta. So ito po yung simula. This is instruction ng Panginoon. Sabi po, huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng mga propeta na nagpapahayag sa inyo na kayo'y pinupuno ng mga walang kabuluhang pag-asa. Sila'y nagsasalita ng pangitain mula sa kanilang sariling isipan at hindi mula sa bibig ng Panginoon. So, ang tanong, yung propeta po ba dito na binabanggit ay lahat ng propeta? So, basically, the answer po is hindi po talaga yan lahat ng propeta. Actually, si Jeremiah is a prophet. Propeta po si Jeremiah, di ba? But our Lord is giving instruction sa mga Israelita patungkol po doon sa mga bulaang propeta. So dito natin makita sa verse 16 ng isa sa mga pananda or tanda na sila po ay mga bulaang propeta. So ano po 'yon? Ang kanila pong mga sinasabi ay hindi mula sa bibig ng Panginoon. Okay? At dito natin makita na sila po ay nagbibigay ng mga walang kabuluhang pag-asa. Okay? At sila po ay nagsasalita ng pangitain mula sa kanilang sariling isipan. So yan po ang mga description or tanda ng isang bulaang propeta. Now, paano natin sila madi-distinguish? Paano natin malalaman nang itong taong to ay isang bulaang propeta? So yun naman yung tanong. Paano natin malalaman kung ang kanilang sinasabi ay hindi nga mula sa bibig ng Panginoon? So yun po ang tanong. Okay? Anong sagot? Okay? So mamaya, titingnan po natin. Makita natin yun mamaya. Pero anyone, baka may gusto po kayong masabi dito po sa binasa natin sa verse 16. Paano siya magiging totoo din sa atin, no? Sa konteksto natin ngayon? May mga propeta pa ba? Wala na, no? Pero sa atin, kung atin siyang
yun nga po, iaano sa konteksto natin. Sino yung mga dapat hindi natin pakinggan? Sige, Dad. Ah, kasi 'di ba alam naman natin maraming mga mangangaral na hindi kumbaga hindi naaayon sa Biblia. Mali ang ang pagkaka-interpret nila, pagkakaintindi nila o paglalahad nila ng salita. So kung bilang tayo na dapat talaga no na may alam din malaman natin yung na kailangan talagang babad sa salita kasi paano natin sila mati-check kung mali yung pinagsasabi nila, di ba? Kung ang pinagsasabi nila ay para lang sa kanilang sarili at hindi base sa kumbaga hindi naaayon sa Biblia. Okay, salamat Dad sa sagot. Actually, kung ine-expect po natin yung sagot ay tungkol sa mga kapag ang sinabi nila ganito or ganito sila, kapag ganito ganyan sila. Actually, yeah, that's secondary reason, no? But the main reason is yung sarili nating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And one of the interesting thing po kasi, kapag tayo po ay may espiritu ng Diyos, madidiscern natin, malalaman talaga natin kung ang espiritu na ba na ito ay galing sa Diyos or hindi. No, yun po yung maganda na package, kasama sa package ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Hindi tayo malilinlang kasi malalaman natin, madidiscern natin kasi one of the function of the Holy Spirit is to give us discernment. Okay? The Spirit of the Lord will give us discernment if itong taong to or itong katuroang ito is naayon ba sa salita ng Panginoon o hindi. Okay? So, maganda po yung sinabi ni Daddy, no, na kaya talaga dapat babad tayo sa salita ng Panginoon. Kasi, kaya nga po kahapon ba yun? Nagpunta po kami sa Dinalupihan para po umattend ng dedication service. Actually, kami ang nag-conduct. Sorry. Para mag-conduct ng dedication service. Kung napanood nyo po yung in-upload po natin sa YouTube, it's, di ba, siguro ngayon, kahapon nyo lang din nalaman yun. Probably, siguro yung iba alam. Pero ako din, actually dati, yun din ang pagkakaalam ko talaga yung sa 1 Samuel, lalo na yung sa 1 Samuel na binasa. Yun talaga ginagamit namin pag nagde-dedicate ng bata, pag nagde-dedicate ng bahay. So yun talaga yung ginagamit namin na verse. Pero yung naghahanda na po ako, I was praising God kasi Lord, iba pala talaga kapag ang pag-aaral mo ng salita is yung talaga, inihayag mo, no? So, natutunan ko din po personally na hindi yun about sa paghahandog, hindi about yun sa katuruan ng paghahandog, but tungkol po yun sa pagtupad mo ng iyong panata sa Panginoon. Kasi nga po, nanalangin siya, di ba? Panginoon, kung ako'y pagkakalooban mo ng anak na lalaki, siya po'y sayo, ibibigay ko siya sayo. Kaya niya inihandog kasi ginawa niya yung panata niya. Di ba? So, yun, magandang example yun kasi doon po natin makikita talaga kapag ang mga tao talaga hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon, magiging mangmang talaga yan. Tapos tatanggap lang talaga yan ng mga bagay na sinasabi ng wala naman na tayo sa age ng may propeta, pero yung mga false teachers. Naintindihan niyo po yon? Mga bulaang mga pastor, mga bulaang mga pare. Ay, Tita Amy? May sasabihin pa si Tita Amy. Sino ba yung propetang inahayag dito? Yung propeta yung ibang sektor na lumalapit, hindi dapat paniwalaan. Dito po sa binasa natin, Lola. Yung propeta, hindi ko maintindihan yung propeta, huwag ka paniwalaan mga propetang nagpapahayag ng hindi maganda. Opo. Sino mga propeta na yon? Sige po. Sasagutin po natin si Lola. Bali, ang pangalan po nila hindi, joke lang. Alam po, Lola,
yung mga propeta po na to, ano po to, yung mga, hindi po natin alam kung sino-sino, hindi natin alam yung pangalan. Pero sa panahon po nito, itong naisulat ito, yun po yung mga propeta na mga nagtuturo sa mga hari na hindi naman galing sa Panginoon yung kanilang sinasabi. So, kung sasagutin po natin yung tanong, sino ba to? Hindi natin alam. Pero meron pong mga propeta na bula ang propeta sa panahon na ito. At ang kanilang sinasabi ay hindi po nagmumula sa Panginoon. So mamaya po mababasa natin kung ano ba yung mga sinasabi ng mga bulaang propeta. So makikita natin kung bakit sila naging bulaan or bakit sila bulaan. Okay po? So, pero gusto ko lang po siya simulan sa isang warning na maging maingat po tayo sa mga nagtuturo talaga. No, yung mga lalo na yung mga mahilig sa social media, may nakikita po ako na natatawa kayong tatlo dyan. Anong pinagtatawa dyan? Galit na galit ba ako sa social media? Hindi halata. Okay, pero anyway po, ito lang, sasabihin ko lang to. Sorry to say, kailangan ko talaga sabihin. Hindi ko lang siya na-correct talaga kasi hindi ko siya na-chat. Pero meron ako nakita ng mga shared post, nag-share na post na about siya kay God. Okay? Yung parang thought nung video na yon, pero actually yung nagsasalita na yon or yung nandun sa video is actually ano sila, mga false teachers sila. Minsan po kasi yung mga bulaang mga pastor ngayon, may mga time na nagtuturo sila ng tama. Pero general, for example, kasi yung mga bulaang propeta or mga bulaang mga teachers, pwede kasi sila magturo na huwag kayong magsinungaling. Kasi bawal yan. Hindi, tama naman yung sinasabi. Naintindihan niyo po yun? Pero hindi ibig sabihin na sila po yung mga nagtuturo na ng tama. Kasi may mga general knowledge na nasasabi nila. Pero in the deeper, kapag pinakinggan mo talaga yung mga turo nila, isalungat po talaga sa kung anong tinuturo ng salita ng Diyos. Okay, for example, hindi naman po lingid sa kaalaman ng bawat isa na ang Romano Katoliko ay hindi po talaga isang Kristiyanong simbahan. Hindi po talaga yan tama. Hindi tama ang kanilang tinuturo. One of the example is yung sa kaligtasan. Mali po talaga yung pagkakaintindi nila or pagtuturo nila sa kaligtasan. Pero nagtuturo naman sila na sundin nyo yung mga magulang, huwag kayong magganito ganyan, which is tama naman, di ba? Naintindihan niyo po yon? So maging maingat po tayo kapag may nakikita po tayo sa social media na mga video na tama naman ang sinasabi, yes, tama naman yun, pero actually kapag titingnan mo yung mga iba nilang mga sinasabi or iba nilang mga pinopost, ano naman pala, mga mali. So maging maingat po kayo. Bigyan ko po kayo ng another example. Isa sa mga example, Hillsong. Okay? Ito naman sa kanta. Hillsong, Elevation Worship, Bethel Music. Kung pakikinggan niyo po yung kanta nila, ang ganda. Okay, ito kilala niyo, Chris Tomlin. Diba? How great is our God. Ganda ng kanta niya, diba? Tama yung kanta niya, diba? Pero hindi niyo po ba alam, yung church, yung simbahan na kanyang sinusuportahan ay mali ang turo. Okay? So, kaya po nag-stop na rin po tayong kumanta ng mga kanta ng Hillsong. Although, kung titingnan mo sa kanta nila, okay naman yung kanta nila, hindi naman So, pwede naman natin sila pakinggan. Pero, ang danger po kasi nun, yun yung ginagamit nila na na mukha para masabi natin, sige, okay lang to. Tapos kapag pumasok ka na sa kanila, ayun na, tuturuan ka na ng mga maling katuruan. Kaya, yes, tama po yung kanta, tama yung lyrics ng kanta, pero since sila po ay galing or nabilong sila sa mga churches na mali naman ang tinuturo, it's a no-no for us. Hindi po yun natin susuportahan. Katulad nga po din ng mga post na so mamaya, i-chat ko po siya. Diba, ganun, maging maingat po tayo sa mga sinishare natin na post. I-verify talaga natin kung okay ba yung mga mga nag-post na yon. Okay? Pero okay, para po mas maintindihan natin, patuloy tayo sa verse 17.
Sabi dito, patuloy nilang sinasabi sa mga humahamak sa akin. Take note, no? Ito yung mga sinasabi ng mga propeta sa mga humahamak sa Panginoon. Ito yung sabi ng mga propeta, magkakaroon kayo ng kapayapaan. At sa bawat isa na may katigasang sumusunod sa kanyang sariling puso ay sinasabi nila, walang kasamaang darating sa inyo. Okay? Ulitin ko po, ito yung mga sinasabi ng mga propeta, mga bulaang propeta, sa mga humahamak at sa mga matitigas ang puso sa Panginoon. Anong sinasabi nila? O magkakaroon kayo ng kapayapaan. O walang kasamang darating sa inyo. Okay lang kayo, don't worry, be happy. No? Yun po yung mga tinuturo nila. So tatanungin ko po kayo, sound familiar? Narinig niyo na po ba yung mga ganitong kataga? Sige, gusto ko marinig si Ate Jamie kasi nag-aaral siya and then may shinare siya. So maganda na may share niya din sa inyo. Sige Ate Jamie, ano yung masasabi mo dito sa verse 17? Ano po, yung kumbaga, paano ba yan? Kumbaga, yung mga ngayon, ay yung may mga nagtuturo po sa panahon ngayon na yung yung wisdom ng way of living dito na lang sa mundo yung parang yung tinuturo nila. Kumbaga, tapos parang ina-apply na lang nila yun sa ano nila, kumbaga sa salita ng Panginoon na hindi naman talaga tama, kumbaga. At yun nga, for example po, yung sinasabi na yung follow your heart, kumbaga, yung kumbaga kagustuhan na yung kagustuhan na ng tao yung gusto nilang ituro, kumbaga. Tapos yun nga po, sabi po sa Proverbs 14:12, there is a way which seems right to a man, but its end is the way, kumbaga. So makikita po talaga natin dito na kapag yung sarili talaga, yung paningin lang talaga natin yung tinuturo or yung gusto nating marinig, end is the way, kumbaga. Maling-mali. Ano yung verse na yun, Jamie? Proverbs 14:12. Okay, basahin po natin. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. So, ano po yung binabanggit ni Ate Jamie kanina? Kasi kanina nag-usap po kami, sabi niya, grabe no? Ito talaga yung mga sinasabi ng mga most of the born-again Christians ngayon. Di niyo po yung napapansin? Pansinin niyo po, manood kayo ng live stream nila. Lagi nilang sasabihin, kayo'y sasagana, no? Kayo'y, sige, magsimba kayo lagi at kayo'y, ano yan? Basta yung gano'n, no? Mapopromote kayo. Oh, let's pray for blessing, Lord. Narinig ko pa nung last, no, nakinig po ako sa isang church na inatinan ko po dati. Sabi yung prayer niya, no, Lord, salamat dahil ikaw mag-bless sa kanila financially, Lord. Pour out your blessing. Lord, rumaragas ang blessing. Ganun pa sila, no? Ganun pa yung words nila. Rumaragas ang blessing, Lord, ang bigay mo sa kanila. So, familiar po ba kayo? Naririnig niyo po ba yung mga ganong kataga? No? Kung ganun po ang sinasabi, well, maging maingat po tayo. Yun ba talaga ang salita ng Panginoon? So, meron lang din po akong sasabihin sa inyo. Paano ko ba ito sasabihin? Nung verse 9, 17. No? Yung ministry po natin or yung church natin, medyo, ito mga ilang beses na po ito naririnig ko eh. Sinasabihan po tayo ng naninira daw po tayo ng ibang church or ibang relihiyon. So, ilang beses ko na po yun narinig. Kasi, at yun, narinig ko lang din po yun sa mga taong nakakarinig sa atin. Mga taong nakakasama natin, mga taong nakakapanood sa atin.
So, parang ang dating po sa kanila, naninira daw po tayo. So, sasabihin ko lang po sa inyo, kasi hindi kasi nila naririnig itong mga katagang ito eh. Ito, yung magkakaroon kayo ng kapayapaan, walang kasamaang darating sa inyo. So, kami lang po ni Kuya, nagiging bold lang po kami na sabihin yung mga churches na dapat po ninyong iwasan. Hindi po yon paninira. Bagkus, sinasabi lang po namin na meron kaming napapansin na mga katuruan ng mga other born-again Christian churches or other churches na hindi naman ayon sa salita ng Panginoon. So sinasabihan lang namin po kayo, actually yung message na yon ay para po sa inyo, para sa tupa. Hindi po yun para sa mga kambing. Kasi yung mga kambing, hindi talaga nila yun matatanggap. Pero yung mga tupa, yun ay warning sa inyo na itong Bread of Life, itong UCC, itong Victory, Roman Catholic, G12 Ministries, lahat ng G12, ano pa ba? Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Islam, ano pa bang iba, no? Yon, hindi po yun nagtuturo ng tamang salita ng Panginoon. So hindi po yun paninira. Paghahayag lang yun ng tama at paghahayag lang yun ng mga bulaan, ng mga mali. Di ba? Well, nakakalungkot lang at yun talagang natural na magiging reaksyon ng mga taong hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kayo na mga nag-aaral, kayo na mga hinayagan ng Panginoon, alam ko po na mag-a-agree kayo sa amin. Kasi nga, di ba, sabi ko nga po kanina, ang maganda lang po sa atin, meron tayong iisang espiritu na nagtuturo sa atin kung ano talaga ang salita ng Panginoon at hindi. Pero ito po ang isa sa mga tanda ng mga bulaan. Ito ang sasabihin nila sa iyo, kahit ikaw ay namumuhay sa kasalanan, kahit ikaw ay namumuhay na may paghamak sa Panginoon, anong sasabihin nila sa inyo? Kayo ay magkakaroon ng kapayapaan, walang kasamaang darating sa inyo. Okay? Yan ang tanda. Verse 18, sapagkat sino ang tumayo sa by the way, para hindi po kayo mawala, sabi po sa verse 17, verse 16 pala. Sabi ng Panginoon, hindi mula sa bibig, yung mga sinasabi nila, hindi mula sa bibig ng Panginoon. Bakit? Verse 18, sapagkat sino ang tumayo sa sanggunian ng Panginoon upang malaman at pakinggan ang kanyang salita o sinong pumansin sa kanyang salita at nakinig. No? So sino bang naghayag sa kanila? No? Sino ba, bakit sinabi ng Panginoon na hindi nila alam ang salita ng Panginoon? Kasi walang sino man ang makakatayo sa sanggunian ng Panginoon. Walang sino man ang makakaalam at walang sino man ang makakarinig ng kanyang salita kung hindi ito ihahayag ng Panginoon sa kanya. Lagi niyo po yung tandaan. Okay? So verse 19. Narito ang okay, bago po pala sa verse 19, gusto ko lang po sabihin sa inyo no na napapansin niyo po ba most of the preachers ngayon nagsasalita sila na sa sarili lang talaga nilang kagalingan or sa sarili lang talaga nilang talino or sa sarili lang talaga nilang, alam niyo yun, experience. Sino po dito yung naka-experience na nakikinig kayo na instead na salita ang Panginoon na napapakinggan nyo lang experience nila? Naranasan nyo na po ba yun? Na yung buong sermon, no, 1 hour and 30 minutes ang sinasabi, experience nila. No? About tungkol sa tao, hindi po tungkol sa salita ng Panginoon ang kanilang sinasabi. No? So, ayun, naranasan ko po talaga yan sa mga, isa sa mga, or dalawa sa mga nabanggit ko po na mga churches kanina. So, pero ito, no, ang salita ng Panginoon, hindi po talaga yan galing sa atin. So, kaya nga, ito lagi ko pong natatandaan, sinabi talaga ni Kuya, alam nyo, ang ginagawa lang po namin, basahin lang ang salita ng Panginoon. Di ba?
natandaan niyo po ba yan, yung sinabi ni Kuya? Kami mga preachers or mga teachers, wala, ang amin lang gagawin, basahin lang talaga ang salita ng Panginoon. That's it. No addition, no subtraction. Basahin lang namin, ihayag lang namin kung anong sinabi ng Panginoon. That's it. Kung mali yan, mali yan. Kung tama yan, yan ang tama. No matter what will be your reaction. Di ba? Magalit man sila, sabihin man na kami ay mga maninira, well, okay lang. Because that's the word of God. Hindi namin gagawing mababa ang salita ng Panginoon para lang hindi magalit ang ibang tao. If kakagalitan niya ng ibang tao, so be it. Ang aming pinaglilingkuran ay ang Panginoon. Di ba? So ano po yung judgment ng Panginoon sa kanila? Verse 19. Narito ang bagyo ng Panginoon, sa puot ay lumabas. Isang paikot-ikot na unos, ito'y sasabog sa ulo ng masama. Ang galit ng Panginoon ay hindi babalik hanggang sa kanyang maigawad at may sagawa ang mga layunin ng kanyang pag-iisip. Sa mga huling araw ay maunawaan ninyo ito ng maliwanag. No? So, grabe no? Tayong mga mananampalataya, sabi ng salita ng Panginoon, maunawaan natin ito lahat. Yung mga sinabi ng Panginoon, even the judgment, yung paghatol at paghukom ng Panginoon sa mga bulaang propeta, on that day, maliliwanag yan lahat sa atin. Darating ang panahon na mahayag at maunawaan natin ang lahat. Okay? So verse 21, hindi ko sinugo ang mga propeta, gayon may nagsitakbo sila. Ako hindi nagsalita sa kanila, gayon may nagpahayag sila ng propesiya. So ito po, ang isang bulaang propeta, hindi po yan sinugo ng Panginoon at hindi po nagsalita ang Panginoon sa kanila. Okay? Kaya nga mapapansin niyo po dito, kapag ang isang magtuturo ay hindi talaga born again, hindi binuhay ng Panginoon, lahat ng salita nun ay hindi galing sa Panginoon. Galing lang po talaga yun sa sarili nila. Kaya makikita mo talaga yung difference ng isang nagtuturo na Espiritu ng Panginoon ang kumikilos sa nagtuturo na ayon lang talaga sa pag-iisip at katalinuhan ng isang tao. No? So, verse 22, ngunit kung sila'y tumayo sa aking sanggunian, kanila sanang naipahayag ang aking mga salita sa aking bayan, at kanila sanang naihiwalay sila sa kanilang masamang lakad at sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Now, meron ditong condition na sinabi ang Panginoon, ngunit kung sila'y tumayo sa aking sanggunian. Ibig sabihin pala, itong mga bulaang propeta, hindi po talaga sila nagsisik kay Lord. Okay? Hindi po nila hinahanap, hindi po nila kinikilala, hindi po nila inaalam kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. So that's one thing, no? That's one of the na ang bulaang propeta, no? They never seek the counsel of God, no? Hindi sila tumayo sa aking sanggunian. So, ano ba ang nagagawa ng isang propeta na nanggagaling sa Panginoon? Ito po 'yon. Naipahayag ang salita sa kanyang bayan at kanila sanang naihiwalay sila sa kanilang sa masamang lakad at sa kasamaan ng kanilang mga gawa. So, ibig sabihin po pala, kapag po may mga nagtuturo sa atin, at ang nagtuturo na yon hindi ginagamit ng Panginoon para ikaw ay lumayo sa kasalanan or umalis sa iyong mga maling gawa. Isa po 'yon sa indication, no, na yan po ay hindi galing sa Diyos. Kapag ang nagtuturo na yan, pinapakinggan mo, hindi yan nagli-lead sa iyo sa pagtalikod sa iyong mga maling gawa at hindi yan gumagabay sa iyo upang lumakad ng tama sa gawin ng Panginoon, then masasabi natin na yan ay hindi galing sa Diyos. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? Kaya tingnan niyo po. Okay, ito, tingnan natin. Very clear naman di ba?
Tingnan nyo po sa Romano Katoliko. Nakita nyo ba? Nagli-lead ba sila para sa isang tao na sumunod ng tunay sa Panginoon? I think most of us, no? Marami sa atin galing doon. Pero ano pong nangyari sa buhay natin? Diba? Diba po? And meron din po tayong kakilala. Sila po ay kasali sa ministry na yon for many, many, many years. Tumanda na sila na doon sa ministry, pero sila ba ay namumuhay sa katuwiran ayon sa salita ng Panginoon? Diba? Hindi. Kasi, di ba, tingnan niyo po ang salita ng Panginoon. Kung sila'y tumayo sa aking sanggunian, ibig sabihin, kung sila'y sinugo ko talaga, sila'y humahawak ng salita ko, sana, naipahayag nila ang aking salita sa bayan ko, at yung bayan ko ay hihiwalay sa kanilang masasamang lakad, at sila'y, hihiwalay sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Pero bakit hindi? Kasi, hindi sila galing sa akin. Intindihan niyo po yun, mga kapatid? So, masasabi ko po, no, ako hindi, ito lang, for the sake lang po na maano, and ako I am confident naman po ako na I am from the Lord. Hindi naman po ako bulaan. Ayoko sana magsalita ng ganito, pero for the sake of discussion lang po, no? For the sake of discussion lang. Ako, I can testify sa buhay ng aking kuya, sa buhay ng aking tatay, sa buhay ng aking nanay, at sa buhay ng aking kapatid na babae. I praise God kasi nakikita ko talaga yung totoong pagbabago ng Panginoon sa kanila. Lalo na po kay Daddy. No? Lalo na kay Daddy. Hindi po to, bias ka, pamilya mo yan eh. Hindi, it is not for the show. Even kay Tito Bong, I can really say that. Kay Lola Lita, Tita Aimee, I saw the changes. Tita Susan, di ba? Actually, kayong lahat. Nakikita ko po yung puso nyo for the Lord. Hindi para sa akin, hindi para sa church, but for the Lord. Nakikita ko po yung mga pagbabago na ginagawa ng Panginoon. So, doon pa lang makikita natin na we are nasa katotohanan tayo. Hindi tayo, kumbaga, hinayagan tayo ng Panginoon. Di ba? Ngayon siguro, ang mga kapanood nito, ano naman nila? Self-righteous. No? Ayun lang ang danger kapag narinig nila nito. Pero again, hindi po to para sa mga kambing, but para po ito sa mga tupa. Kaya nga, makinig ang may pandinig. Naintindihan niyo po yun, di ba? Makinig ang may pandinig. So, ano pa? Tingnan natin, verse 23. Ako ba'y Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo, sabi ng Panginoon? Makakapagtago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon. Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. So ano pong inaano ni Lord dito? Na kumbaga siguro iniisip ng mga bulaang propeta na yon na kumbaga pinapakita ng Panginoon that I am all-knowing. No? Alam ko lahat. Sinasabi ng Panginoon dito. Kaya walang makakapagtago. Lahat ng mga bulaan, alam ko na hindi tama ang kanilang sinasabi. Diba? So, mga kapatid, although itong salita na to ay para sa mga bulaang propeta, gusto ko lang po gamitin at hiramin yung salita bilang maging reminder lang po sa bawat isa sa atin. Okay? Reminder lang po mga kapatid, isa po ito sa katangian ng Panginoon. At ito ay dapat nating maintindihan at lagi nating maisapuso at maisabuhay na ang Panginoon ay alam ang lahat. Walang lihim na nakakapagtago sa Kanya. Lagi niyo po yung tandaan. So paalala po sa bawat isa, wala po tayong maitatagong lihim sa Panginoon. Okay?
lahat po yan, maihahayag po yan lahat. At tayo na mga niligtas na ng Panginoon, hindi na po tayo nagtatago. Natatandaan niyo po ba yung salita sa John? Sa Gospel ni John? Di ba? Ang mga nasa kadiliman, ayaw nilang pumunta sa liwanag. Bakit? May expose kasi yung kanilang mga masasamang gawa. Di ba? Pero tayo po na mga niligtas na, alam niyo po ba ano yung gustong-gusto natin? Alam niyo po ba kung ano yung hilig natin? Ang hilig po natin ay pumunta sa liwanag. Ang hilig po natin ay i-expose lahat ng kasamaan na meron tayo. Ihayag natin yon sa Panginoon. Dahil yon ay, kumbaga, nilinis na ng Diyos. Kaya pumupunta tayo sa liwanag. Inihahayag natin ang ating mga kasalanan. Why? For the purpose na, ano bang pagkatapos ng paghahayag? Ano bang pagkatapos ng confession? Di ba? Repentance. Pagtalikod. Di ba? Kaya kanina po, nag-meeting po kami, yung mga core leaders. Dapat mag-meeting kami para sa paghahanda po para sa Christmas party celebration. Pero ang nangyari, it's all about ano lang po, yung pangangamusta sa bawat isa. So, sabi ko po sa kanila kanina na gawin natin, sundin natin yung salita ng Panginoon na kung may nanghihina sa atin, manalangin tayo sa kapatid na yon, at kung may kasalanan siya nagawa, ihayag ang kasalanan. So, I praise God kasi naging open ba kayo? Naging open naman po sila. May mga nalaman po kami na ganito yung ginawa nila na hindi talaga nakatulong, and nakapag-pray po kami sa isa't isa. So, yun ay isa po yung start, no, na pagpapakita na ang mga anak ng liwanag, ini-expose talaga ang lahat ng nasa kadiliman. So tayo din po mga kapatid, no, ihayag natin kasi nga sabi ng Panginoon, di ba, dito sa verse 24, makapagtago bang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Lagi niyo po yung tandaan, no? Sabi ko nga po sa kanila kanina, gagawin natin ito kasi ang pinapagawa talaga ng Panginoon is purity ng iglesia, no? Kalinisan sa iglesia. So, paano ba natin lilinisin? Paano ba yung gagawin ni Lord? By pagpapahayag ng mga kasalanan natin. Kaya nga binigyan tayo ng instructions sa Santiago eh. 'Di ba? Kung ikaw ay mahina, pumunta ka kay presbiteros, ihayag mo ang manalangin ka, tapos ihayag mo ang iyong kasalanan, at ikaw ay papatawarin ng Panginoon. 'Di ba? So, ayun ang gagawin natin. Okay? So mga kapatid, purity. So tayo po ay magiging totoo sa harap ng Panginoon. So ihayag talaga natin yung mga mali. So na-insert ko lang po kasi maganda po na sinabi itong katangian ng Panginoon na ito. Katangian to ng Panginoon eh. Alam niya ang lahat. So reminder sa bawat isa, walang matatago po sa atin. So I praise God na ang galing talaga ni Lord kasi after ng meeting may nangyari din po. So I praise God for that. At ako hinihintay ko lang kung ano yung gagawin ni Lord sa nangyari na yon. And another pagtutuwid, another pagpapalakas at pagtatama ng Panginoon. So nakikita ko yung movement ni Lord sa bawat isa. Tinatama talaga, hinahayag talaga ang mga nasa kadiliman at kasamaan upang hindi makapagpatuloy sa kasalanan ang bawat isa. So mga kapatid, patuloy po natin yung sinabi po ni Daddy kanina, maging babad po tayo sa salita, patuloy nating alamin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang kalooban, at hindi po tayo malilinlang talaga. Walang malilinlang sa atin. Okay? So, ayun lang po, reminder lang sa social media na pinapakinggan ninyo. Ingat po tayo dyan. At sana instead of social media, word, no? Bible ang ating gugulan ng oras. So, dito po tayo magtatapos sa verse 24. So, kita-kita po tayo ulit bukas sa ating pag-aaral patuloy, no? Sa Jeremiah. So, thank you po. Baka meron po kayong gustong idagdag. We still have 3 minutes. Or question, or suggestion, or additional po na Sige po, pwede kayong magsalita. Okay na po ba?
Ay, si Yana parang, sige Yana, ano yan? Wala. Sure? Sure? Okay. Sige po, mag-close na siguro tayo kung wala na po. Sige, request po natin si Tito Bong to close in prayer. Father Lord, salamat Panginoon sa natapos na pag-aaral o Diyos at alam ng Panginoon ang iyong kalooban at kagustuhan sa bawat isa. Nalalaman namin Panginoon kung ano yung mga nagtuturo at ito po ay magpahayag sa bawat isa na maging naisin ng bawat isa o Diyos. Laging pagpasa at laging nanalangin o Diyos na iyong kalooban Panginoon na sunod Panginoon ang kalooban mo sa bawat isa. Turuan mo kami dado Panginoon sa iyong mga salita na laging sumunod Panginoon at ang mga bawat isipan Panginoon ay lalong baguhin mo Panginoon upang lalo namin makita Panginoon ang paliwanagan at kalooban mo, Diyos, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong pagdisiplina. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo. Kahit ito'y nakikita namin na mahirap, pero pinapakita mo, Panginoon, doon ang pag-ibig at awa at biyaya na ibinigay mo sa bawat isa sa amin doon. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. So, thank you. See you po ulit bukas. God bless po. Tita Beng, naka-online si Tita Beng. Hi, Tita Beng. God bless. Bye. Bye-bye po. Bye.